Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo po ay tumayo at ating awitin ang magpuri sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan Diyos, maraming salamat po sa araw na ito at muli kaming tinipon upang purihin ka at sambahin. Linisin niyo po ang aming puso at isipan para maging kaaya-aya kami sa iyong harapan. Ipadala niyo po ang banal na Espiritu para manguna sa pananambahan namin ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Atin pong tunghayan ang ating pong Magil Bulletin para po sa mga balita. August is Mission Month. So August 19 po ay meron tayong flower offering na gaganapin sa Provincial Capitol, 7 a.m. August 20, prayer meeting, 5:15 p.m. Ang ating pong speaker ng prayer meeting ay si lay worker Lorma L. Lavaro at liturgist kapatid Isabelita B. Adormeo. August 22 po ay ang ating prison ministry sa May Lucena City Jail, 1:30 p.m. August 24, 13th Sunday after Pentecost, ang liturgist po natin ay si Ria Daniel Madrideo sa umaga po at sa Vesper ay si kapatid na Ami Barameda. Sa may mga kaarawan po ngayon pong Agosto, maaari pong tumayo po para po ating batiin. August 17 po ay ang ating kapatid na Elizabeth Francia, Hector Gonzalez, Jason Libiran, at Esther Capistrano. August 18, Dennis Abastillas. August 19, Imelda de la Cruz, Joffrey Halbuena, Miguel Ferdinand Herrera, Rodel Nicodemos. August 20, Albert Auriada, Ana Maria Vergara, Marlo Lumbre, at Gillian Abrigo. August 21 naman po ay ang kapatid na Nerissa Leron at Yolanda Maga. August 22, Joel De Vera at Gloria Ginto. August 23, Myla Sanahon, Mara Georgia De Vera. At sa August 24 naman po ay ating kapatid na Maria Fe Abadilla, Ayel Royce Aldovino. Inaanyayahan po ang mga celebrant
sa pagkakaloob ng bulaklak sa ating altar. Atin po silang awitan at batiin. Para po sa CYF Corner, atin pong suportahan ang CYF Mission Month activity entitled Walking with Jesus. Ito po ay gaganapin sa August 24 sa linggo po. Ito po ay magsisimula sa DSWD Lucena. Ang objective po nito ay to bring happiness to the children of DSWD Lucena by having fellowship with them and giving sleepers as a sign of God's love and care for them. Bukas po ang mga kabataan para sa pinansyal na suporta at iba pa mangyari po makipag-ugnayan sa tanggapan. Mga kapatid, tayo po'y magsitayo at tayo magbatian ng kapayapaan. Dagdag pong balita, atin pong ang buong kapatiran ng Maging Memorial Church ay nakikisa sa kalungkutan ng sambahayan ni Pastor Domingo Palermo sa kanyang pagpanaw. Inihatid na po siya sa kanyang huling hantungan noong August 14, 2014, doon po sa Lovely Paradise. Ngayon po meron po tayong bago na yumao, ang ating kapatid na Mrs. Trinidad.
Velbert Trinidad, yung kanya pong misis. Ngayon ko lang po nabalita na mamaya yata dadalhin po dito sa ating simbahan at tayo po ay makiramay sa ating mga kapatid. Hindi po natin sukat akalain. Kasama namin kagabi doon sa table, kami ay magkakasama, ay kanina binalita sa akin. Kaya ako nagulat na ang ating kapatid na Mrs. Trinidad ay lumisa na rin. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag paghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturi niyang anak. Tayo po ay personal na manalangin sa ating Panginoon. Mga kapatid, nalalapit ng araw, sabi ni Yahweh, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Si Yahweh ay matuwid. Sinasabi ni Yahweh, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay si Yahweh na nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sabay-sabay. Sabihin nila, saksi ko si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagkapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Purihin ang Panginoon.
Mga kapatid, tayo po'y dumulog sa ating Panginoon Diyos sa mga sandaling ito. Amang banal, kami po ay naritong muli sa bahay-sambahan upang kayo ay aming papurihan at pasalamatan sa hapong ito dahil sa kayo ang gumagabay sa amin sa pananambahan at pagsamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po ay lumalapit sa Diyos sa kapakanan ng aming bansa. Patuloy po naming idinadalangin ang aming mga namumuno sa aming bansa. Magbuhat sa Pangulo hanggang sa kalilitang pamunuan ng barangay. Alam po namin, O Diyos, na kayo ang kikilos at bubuksan ang mga isipan ng aming mga namumuno upang sa gayon magkaroon ng kaganapan ang kapayapaan sa aming mga mamamayan. Ikaw po, O Diyos, ang aming inaasahan na gagabay sa kanila upang kami ay magkaroon ng mapayapang bansa. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang buong sanglibutan, lahat ng mga pangulo ng iba't ibang bansa, O Diyos. Nawa po kayo ang sa kanila ay magbubukas ng kanilang kaisipan tungo sa kapayapaan. Dinadalangin namin, higit, O Diyos, mga bansang may mga kaguluhan na nawa po ay mabuksan ang mga isipan ng aming mga pangulo ng mga bansang kinauukulan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming iglesyang pinabibilangan, ang United Church of Christ in the Philippines, sa pangunguna ng aming mga obispo, mga conference minister, mga pastor at DM na ngayon ay sila ay nasa kanilang iglesia lokal, nagdadala ng iyong mapagpalang mensahe. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman na nakasulat sa aming liturhiya, saan man sila naroon, sa pagamutan o sa kanilang mga tahanan. Dalangin din po namin ang marami naming mga kapatid sa ibayong dagat, sa kanilang paghahanap buhay, at gayon din ang mga karamdaman naming mga kapatid. Tuloy po ang aming dalangin at umaasa po kami na inyo pong bibigyan sila ng kapayapaan sa isipan at kagalingan sa kanilang lupang katawan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming Southern Tagalog Conference sa pangunguna ng aming CM, Reverend Rachel Hernandez, sa kanyang malawak na pamamahala sa mga iglesia lokal na kanyang nasasakupan. Ganyan din po dinadalangin namin ang iglesyang ito, ang UCCP Magil, ang aming konsilyo, ang mga lupon, mga organisasyon, at mga buong kapatiran. Nawa po, O Diyos, lagi po kaming papatnubayan sa mga gawain, lalo na sa mga ministeryo na aming ginagampanan sa prison ministry, Quezon District Jail, Lucena Jail, at Talipan Jail, na kayo po ang laging sasamin upang dalhan namin sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang aming po mga outreach sa Barangay Bara, sa Dalaican, sa Dupay, at sa iba't ibang lugar. Ngayon din po, O Diyos, ang aming mga Purok Bible Study, na naway iyo pong laging agapayan sa aming mga pag-aaral, ang aming mga kapatid, na naway lumakas ang kanilang pananampalataya at maging matatag sa kanilang pinabibilangang iglesia. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming mga kapatid na naririto. May karamdaman man o wala,
Agayon din ang aming mga pagkukulang, pagkakasala na aming nagagawa sa araw-araw. Kayo po ang magpatawad sa aming mga kasalanang nagagawa bawat oras. Ang lahat pong ito, O Diyos, ay aming idinadalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyo'y nalalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog.
maraming salamat sa lahat ng biyayang pinagkakaloob niyo sa amin, sa kalakasan, sa katalinuhan at mga talento na ginagamit namin sa aming hanap buhay. Pagpalain niyo po ang mga kamay na nagsipaghandog ngayon at nawa po ay gamitin niyo ito sa pagpapalaganap ng iyong ministeryo dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong buksan ang ating Biblia para po sa ating pagbasang tugunan. Buksan po natin sa Isaiah 5:1-7. Mayroong ubasan ang aking sinta sa libis na bundok na lupay mataba. Kaya ako'y aawit para sa kanya. Nukayan niya at inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito, pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya ngayon mga taga-Jerusalem at mga taga-Juda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Mababayan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis, di ko pagyayamanin ang mga puno nito, at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Sabay-sabay po tayo. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan at sa Yahweh lahat naman ang siyang nagtanim. ay walang iba kundi ang bayang Israel at ang bayan ng Juda, ang mga puno ng ubas na kayang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamatay tao. Inaasahan niyang paiiralin nito'y katuwiran, ngunit panay pangaapi ang kanyang ginawa. Manatili po tayong nakatayo sa pagbasa ng teksto na pagbabatayan ng aking mensahe ngayong hapong ito. Ito po ay matatagpuan sa Lucas, Kapitulo 12, versikulo 49 hanggang 53 na ganito po ang sinasabi. Pagkakabahabahagi ng sambayanan. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay na pagningas na ito. May isang bautismo pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambayanan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae, at manugang na babae. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Makakaupo na po ang lahat.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Nung pong ibigay sa akin ng ating pastor ang teksto na pagbabatayan ng aking mensahe ay dagli-dagli ko po itong binasa. At nang mabasa ko po, habang nagbibiroan ang mga lay worker sa mga Bible text nila na kanilang pagbabatayan ng mensahe, ay ako naman ay walang inik at nagugulumihanan. Kasi po, naalaala ko, yung nabasa ko po sa Isaiah chapter 9, verse 6, na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ay mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ayon kay Isaiah, ang Panginoon ay Prince of Peace. At ayon sa Kanya, ay ito ang pagkatawag kay Jesus. Pero bakit ang sabi ng teksto na batayan ng aking mensahe ay ganito? Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Para bang magkaiba o magkasalungat ang sabi ng Bible? Baka naman magkaibang Jesus ang tinutukoy dito. Hindi po, mga kapatid. Pareho pong si Jesus na ating tagapagligtas ang tinutukoy dito. At hindi rin po pwedeng magkasalungat ang mensahe o salita sa Biblia. Hindi pwedeng magkakontradict. Pero bakit ganito? Kasi po ganito, kung mag-aaral po tayo ng Bible at magbabasa ng banal na kasulatan, dapat po ay basahin natin ang mga kalapit na salita o mga verses ng tekstong pinag-uukulan natin ng pansin. Kaya ang ginawa ko po, binasa ko ang lahat ng chapter 12 ng Lucas. Tawag po namin mga lay worker dito ay Bible in context. Higit po sa lahat, tayo'y manalangin sa Holy Spirit to teach and guide us sa pag-unawa sa kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, attend tayo ng Bible study sa ating mga purok-purok upang lalo nating maunawaan ang mga ibig ng Panginoong ibigay na mensahe sa atin. Sa Bible study po, may mga bigayan ng Bible verses, awitan at pananalangin. Kaya mga kapatid, attend na. Ganito po pala ang ibig ipakahulugan ng Panginoon. Siya ay nagsasalita sa maraming tao, sa mga mananampalataya at di mananampalataya. Bagaman, iniibig at ninanais ng Panginoon na lahat tayo ay maging mananampalataya. Maging matibay ang pananampalataya natin sa Kanya. Dahil kung matibay ang ating pananampalataya, tayo ay susunod sa mga kagustuhan niya. Alam niyo po ba na mayroong reward sa langit ang mga sumusunod sa Kanya? May pagpapala sa mga masunurin at may kaparusahan sa mga hindi sumusunod. Ang ating kaligtasan, di ba sa pananampalataya din yan sa Panginoon at sa pagsisisi sa ating mga kamali ang nagawa? Gaano man po kalaki ang kagustuhan ng Panginoon na tayong lahat ay manampalataya at maligtas. Ito rin po ay may kaugnayan sa ating free will. Sa ating pagdesisyon, hindi po ang sinuman. Ang ating kaligtasan ay hindi dahil sa ating simbahang kinaaniban. Hindi rin ang pamilya mo o ang kaibigan mo. Ito ay ikaw. Hindi po namamana ang kaligtasan. Ikaw lang po ang magdidesisyon sa pagtanggap sa Panginoon para sa iyong kaligtasan. Ano nga po ba ang pangalan ng teleserye ni Coco Martin at saka ni Kim Cho? Ikaw lamang. Oo, tama po. Ikaw lamang ang makapagdidesisyon. Kung si Jesus lang po ang susundan natin, magiging maayos ang buhay ng bawat isa sa atin. Maaaring may pagsubok, pero ito'y para rin sa ating kabutihan.
Si Jesus man ay alam din ang mangyayari sa kanya, na siya ay mababayubay sa krus. Kaya nga nasabi niya, sana Ama, wag na itong matupad sa akin. Pero dahil yan ang kalooban mo, ikaw ang masusunod. Thy will be done. Dahil di tayo lahat mananampalataya sa ating Panginoon Hesukristo, nagkaroon ng pagkakabahabahagi ang mga nagtitiwala kay Jesus. Ay inuusig. Tingnan mo ang mga Muslim at Kristiyano sa bansang Iraq, sa Nigeria at Sudan. Ang mga Kristiyano ay pinapatay. Ang bansang Israel, inuusig sila ng mga nakataligid sa kanilang bansa, ang mga bansa sa Middle East. Sa pamilya man, nakapag-asawa ka ng hindi Kristiyano, kung magsabi ka na si Jesus ay Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, maaring sabihin niya, hindi siya, si Jesus ay tao, hindi siya Diyos. Pero sasabihin mo, siya ay Diyos, siya ay Trinidad. So ano pong nangyari? May pagkakabahabahagi. So kaya kayo, mga kabinataan at mga kadalagahan, kung kayo'y pipili ng sinisinta para hindi magkabahabahagi, sino ang pipiliin ninyo? Kristiyano. Kristiyano upang hindi mabahabahagi. Sabi natin, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Tayo ay asin at ilaw. Tayo'y mga Kristiyano, mga katiwala ng Panginoon. Tayo ang dapat na gumawa ng paghayo upang makilala si Jesus. Siya ang daan sa walang hanggang kaligayahan. Siya ang ating kaligtasan. Tayong mga Kristiyano ay asin at ilaw ng mundo. Tayo nga sabi natin ang katiwala ng Panginoon. Pero kailan pa tayo hahayo? Kailan pa tayo kikilos? Kung hindi ngayon, kailan? Kailan natin ibabahagi ang kaligtasan? Sa pagdating ba ng Judgment Day ng Panginoon? Kung tawagin tayo ng Panginoon, sasabihin din ba natin sa Kanya ang kagaya ng sinabi ni Isaiah? Here I am, Lord, send me. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tayo po'y tumayo sa ating sabay-sabay na sambitin ang kapahayagan ng pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikisa sa ating kasaysayan at buhay. Sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ng Jesucristo upang ang sanlilikay magkaroon ng pag-asa at kayusan, at sa Kanya na kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at ang kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng kanyang kapwa at ng sanglilikha, upang magpatotoo sa mga kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Dadako po tayo sa ating ikalawang paghahandog.
Sa amin pong kalagitnaan, o aming Panginoon, tunay na nadama namin ang iyong paanyaya sa bawat isa sa amin, na kung saan, o aming Panginoon, kinakailangan naming sumunod dahil ikaw ang siyang tumatawag. Dalangin namin, o aming Panginoon, sa bawat pagsunod namin o pagtugon sa iyong pagtawag, hawakan niyo po kami, alalayan niyo po kami, at ibigay sa aming puso at sa aming kaisipan ang kahulugan na ikaw ay aming kasama at ikaw ang aming kapiling. Salamat po, o aming Panginoon, sa mayamang pagsasabuhay ng bawat isa ng tinatawag naming bukas na aklat o ng Biblia. Dahilan sa nakita sa aming pagkatao kung sino talaga kami, na handang makinig at sumunod sa iyo, o aming Panginoon. Sa amin pong panalangin, o aming Panginoon, patuloy kaming nagtatalaga ng aming mga sarili. Narito nga po ang ilan sa iyong mga anak, tiglog-tuhod, nananalangin, o aming Panginoon. Sila po ay may mga personal na mga panalangin sa iyo lamang. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay nagpapasalamat sa buhay, kalakasan, kaarawan, anibersaryo ng kasal, katagumpayanan mula sa pagsubok, o aming Panginoon. Lahat ng ito ay kanilang ipinagpapasalamat. Higit sa lahat, o aming Panginoon, salamat po dahil patuloy silang nagpapasalamat sa iyo. Ang ilan sa kanila, dakilang Diyos, ay lumapit, humihiling ng inyong pag-alalay at ng inyong paggabay sa kanilang pang-araw-araw na gawain, pag-aaral, paghahanap buhay. Alalayan niyo po sila at tunay na ikaw ang siyang maging sandigan nila, o aming Panginoon. Lumapit sila sapagkat ang kanilang mga mahal sa buhay o sila mismo ay may karamdaman. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ang karamdamang iyon ay mawawala, gagaling, sapagkat ibe-bless ng ating Panginoon ang mga doktor na tumitingin sa kanila, ang mga gamot na ipinapasok sa kanilang lupang katawan ay kanyang pagpapalain. Maraming salamat, o aming Panginoon, sa pakikinig sa kanilang mga panalangin na mayroong katapatan. Gayon din, o aming Panginoon, ang iyong mga anak na nanatili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, patuloy ang kanilang mga panalangin. Ganon din sa mga nanunood sa amin, o aming Panginoon, saan man sila naroroon, abutin niyo po sila, akapin ng inyong Espiritong Banal, at patuloy na ikaw ay kilanling bilang kanilang Panginoon ng buhay at kasaysayan. Gaya ng dati, o aming Panginoon, kami po ay lalabas sa iyong bahay, Dalanginan. Pero babaunin po namin yung lahat ng aming narinig. At kapag sinusubok ang aming pananampalataya, amin itong bubuksan para sa pagpapatibay ng aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Samahan niyo po kami, o aming Panginoon, lalo tigit sa gabing ito, upang mag-ipon ng lakas at sa kinabukasan, magising kami na malalakas ang aming lupang katawan at patuloy kaming tumugon sa hamon ng paglilingkod bilang iyong mga anak. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, nasasambitin ng inyong abang lingkod, unang-una na sa inyong mga anak na tiglog-tuhod, nananalangin sa inyong harapan. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutupdin lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin
sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.